Ayan, oh. For our next dish, kagaya nga ng sinabi ni Ma'am Myla na one of her advocacies talaga is ipakalap or ipaalala sa mga taga-Ibaan na ang rason kung bakit Ibaan ang pangalan nila is because of this fruit. Kaya sabi ko nga, gusto ko talaga itong mapakilala. So isa nga dun sa mga projects namin is magparami, mamigay ng seedlings ng iba. Karama ito sa amin sa Ilocandia, dito naman, Iba ang tawag nila. Ma'am Myla has taken the task of being the ambassador for the Iba plant, for Iba tree. Kaya, sa akin naman, bilang kusinero, kawan lang natin ng masarap siguro na putahe. Batangas, kilala naman natin sa beef. Paresa natin ng maasim na Iba or karamay. Gawa tayo ng Iba beef. Kaya pagkagat mo sa kanya, yung babati sa'yo is that texture, yung crunch. Tapos, asim. Asim, tapos may bahid ng konting pakla. Which is why, kapag kinakain mo to, dapat binababaran din ng suka or asin nga. Para siyang mas matigas na kamyas pag kinagat mo siya. So, yun yung mouthfeel niya. Lalagyan ko lang to ng ginger, 10D slice. Well, actually, I prefer to do small dice. So, dapat nakamisan plus ka na maayos. Ibig sabihin, ready lahat ng gagamitin mo kasi less than 5 minutes lang tong dish na to. So, after yan, ilagay na natin yung ating Iba o yung ating karamay. And then, yung ating ginger. And then, para matulungan lang din natin ng asim, yung ating dish, siguro mga 1 to 2 tablespoons ng vinegar. Season natin ng salt and pepper. Then, finish it off with diced onions. Pwede. Cheers muna. Tagay sir. muna. Opo. Yeah. Tasay. Ako ang tumagay eh. Ang smooth naman nun. Nawala yung tapang ng... Oo. Wala yung gumuguhit na Yung parang alcohol. sa lalamunan. Oo. Puro tamis lang. Pwede. Ay, magkaulam nga. Tama-tama ang baka sa garning panahon. Nawala yung pakla nung karamay, nung Iba. No? Never ko tanto na-try ah. Nakachamba na naman, ano? Oo, pwede natin pagmalakihan, lalo na Pwede. kami mga ibayenyo. Wow! Sarap po nito, Mami Grace. Thank you po. Salamat po. 2 times a week kami nagda-dine out with my family. Kasi busy na rin sa work. Pumupunta rin kami sa mga Italian, Japanese, iba-ibang food trip kasi gusto namin na nag-explore kami like iba-ibang restaurant. Tonight, dumayo ng Quezon City si Anton Vinson para sampulan ang authentic Italian dishes ng Parmigiano. Allora, Parmigiano start in 2015. The owner create this Parmigiano because he really love Parmigiano cheese. After several years, now we have 4 branches. The owner is originally from Rome. Our menu is really Roman talaga menu. We make our own pasta by mano mano. About the interior is all the Parmigiano are all big size because we want to get all big groups, family, friends.
so they can enjoy the real love, be happy, enjoy the moment with quality of food. Bago siya kumain, inalam muna ni Anton kung paano nga ba hinahanda ang bestsellers ng naturang restaurant. Ganda! Pinapanood ko sa social media eh. Oo, kinikrave ko talaga to. Ganyan pala. And then, scrape natin yung melted cheese. And after that, okay, lalagay na natin yung ating fettuccine alfredo. Okay. Okay. Excited ako. Lalaway ako, oh my God. Sarap. Sarap. May medyo pagka-salty, creamy. Grabe, iba, mix yung flavors niya eh. Iba-iba yung nalalasahan ko. And hindi ko ina-expect kasi mostly sa mga carbonara, tamis. Pero ito, parang traditional na Italian cheese talaga siya. At dahil isa rin siyang chef wannabe, hindi pinalampas ni Anton na matuto from an expert. Uy! Pero mas masarap to. Pero mas masarap yung gawa mo kumpara na ito. Okay na to? Kasi kapag ginagawa mo talaga, parang mas malalasahan mo talaga yung dish eh. Kinikrave ko po talaga yung malaking cheese na yun. Kaya ayun, good experience for me. Next time dito na ako magtatrabaho. Ngayon naman, aaralin ni Anton na gumawa ng pizza sa tulong ni Chef David. Now, you take the dough like this. Yan? Yeah. Okay. Follow. Here. Okay, very good. Wow. Huh? Ikaw marunong. Now, we put pomodoro. You need to make like a small circle. Little by little, is making more bigger. Chef, gusto ko rin mag-aral lang ng gumawa ng pizza at maging chef. Ano yung mga advice niyo sa akin? This job is not that easy, but give to you happiness, make you creative. It's more you can be more confident in what you do. This is all the ingredients: artichokes, Italian sausages, prosciutto cotto, prosciutto crudo, mushroom, and boiled egg. Let's tell the most hard things is you get. You are right or left? Here. Correct. Okay. Here. Get this one. Try to put the pala here, right? Okay. Tapos inside the pugon. Just put there. Okay. Now we use scissor like this. So, you cut the edge. Depend on you how many slices. Very good. Approve. Yeah. Okay, let's try. Huh? Cheers. Thank you, Chef. Thank you. Grabe ako natutunan. Saludo ako sa'yo, Chef. Thank you po. Salamat. Thank you very much. So ayun, mga food explorers, nandito tayo sa Parmigiano. Kaya tara, food trip tayo. One of my favorites is the paella, riso in padella. We make with basmati rice. It's from Spain. And we cook very crunchy, crispy. So when you eat, hindi sunog, huh? Yeah. So when you eat, you have the flavor of the crunchy, all like this.
We mix with seafood, also some meats. It's one of the best sellers, this one. Yes, yes. You want shrimps? Sure. Good, good. Up. The next is the salmon. Ay, yung iniintay ko, chef, kanina pa. Kasi grabe yung protein niya eh. This one is the fresh salmon. And we cook grilling. Tapos we have mashed potato. We really, from potato talaga. We have also green olives, black olives, with some garlic sauté, with cherry tomato. They give extra flavors. Also some pesto sauce. Sarap. Lasang-lasa talaga. Organic talaga yung ano niya eh. But you get Salmon. all the flavor. Talaga, yeah. So, chef, ano naman yan? Like, kanina ko pa yan tinitingnan eh. This one is the best because I love meat. This is ribeye. This is from Australia because Australia have a good ribeye. It's all imported talaga. This one is normal roast chicken. This one is Italian soldiers. We are the one to make. And this one is the lamb. This one is from Italy. So, Excited na ako. Medium rare, guys. Sarap! Sarap! very, very. Ang lambot, ang tender ng ano, ng steak. Yeah. Actually, if you notice, all our meat have different flavors. So like this, we give all the clients a different experience. Also about the chicken, it's not like every chicken you eat outside. So we cook with our seasoning. There is a long procedure. Every morning we make to create really a good Italian flavor. We have many orders of meat, so we don't have problems of like expiration dates, like this. Sarap ah. Parang natural talaga yung mango, walang... Yeah, the mango is really fresh talaga. Ano yung best seller niya dito? Sa... Lahat. Be honest. First of all, sinigang is my favorite Pinoy dish. And I think it's also something that I would love to cook for my family then in the future. So I'm happy na I'm given this opportunity to officially cook sinigang for the first time on national TV. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ni teen star Ashley Sarmiento ngayon. Dahil ang trending dish na iluluto niya, Mother's Day treat niya rin sa nanay niya. Nakakakilig! Sinigang, luto ni Mami talaga. Kasi si Mami naman talaga yung nagluluto para sa aming magkakapatid. At of course, ever since, yun na talaga yung chef ko. Yung chef namin lahat. Yee! Kinikilig si Mami sa likod ng camera. Tapos ngayon, ako naman na magluluto para matikman niya at ng lahat. At ng lahat, ibebenta ko ba to sa inyo? Okay, so first, ipil muna natin tong labanos. Okay. Bilis lang naman to, guys. Ayan, it's time for me to test my skills, knife skills. Alam nyo guys, magpapakatotoo ako sa inyo. Kinakabahan ako ngayon. Pero alam kong Lord got me. Wow! Ito pala, tatanggalin lang natin tong sangkay ng kangkong. So, himayin lang natin siya. Basta preparation pa lang tayo ng sinigang, busog ka na. Busog na! Okay, next, yung mga talong naman. So, gagamit lang tayo ng 2 talong. Kasi yung gusto kong slice ng talong, yung parang nakaslant. Ayan. Para medyo maarte. May style. Next naman, yung sitaw. Ayan. Ay, ito pa pala, yung okra. So, siguro mga 3. Yeah, it's a good amount. Tatanggalin lang natin yung slice lang natin sa gitna ng
slant. Okay. Then after nun, at meron na kasi tayo ditong gabi kahit araw pa. Ito yung gabi na ano na siya, napila na slice, so ready na siya to go. And of course, yung iba pa nating mga ingredients like kamatis and sibuyas. And now, ito na talaga yung hinihintayin ng lahat. Give it up for Chef Ashley! Yan, lagay na natin ngayon itong sibuyas. Gigisahin lang natin siya para sumama yung flavor ng sibuyas dun sa oil. Ngayon, lalagay na natin yung ating kamatis. Ayan, and then, gigisahin lang din natin yung kamatis hanggang sa medyo madurog na siya para makuha natin yung lasa. And of course, yung color. Pampakulay din kasi ito ng sinigang. Gusto ko kasi sa sinigang din yung medyo orange yung sabaw. Medyo lumalambot na nga yung kamatis, so pwede na natin siyang durugin ng onte. Ito, pag nakikita nyo ganito na yung itsura niya, pwede na natin ilagay yung pork para magisa. Ito natin siya. Haluin hanggang medyo mag-brown ng onte. Okay, so okay na rin to. Ngayon, mag-a-add na tayo ng water. Tsaka tayo maglalagay ng ating patis. Tsaka pepper. Okay na rin to. Haluin muna natin saglit. After niya, lalagay na natin yung gabi. Yung gabi, kasi yung pampalapot ng soup, ng sabaw ng sinigang. Feeling ko okay na to. Tapos, ngayon na natin lalagay din tong pork cube. Hintayin lang natin siyang matunaw at tatakpan na natin tong sinigang work in progress ni Ashley Sarmiento. At maghintay tayo ng 20 to 30 minutes, so may time akong mag-retouch kasi lapot na ako. Okay, so dahil kumukulo na ang napakainit na sinigang, ready na din i-mash itong gabi. Ayan. Tapos, tsaka na natin ilalagay ang ating secret ingredient pala. Mahilig ako sa maanghang, kaya hiwain muna natin tong sili natin. Ito lang, tapos yung iba buo na. Para di naman super anghang nung sinigang, diba? Tapos, okra. Tapos, lagay na natin yung ating green chili. Excited na akong tikman pero hindi pa tayo tapos kasi ano ba ang sinigang pag walang kangkong? Kangkong here, kangkong there, kangkong everywhere. Yan, pwede na to. Ngayon, tatakpan lang natin siya ulit. Turn off the fire and let it cook. Let it cook! Woo! Wow, ang asid! I love it! Nakakakilig! Kilig! Nakuha ko ba ang puso mo? Nakuha nga bungbo. Nice! Sarap. Approve, guys! 5 stars! Of course, nasaya ako kasi si Mommy, siya yung, yun nga, katulad ng punang sabi ko kanina, siya yung laging nagluluto para sa amin. So, the fact na pumasa ako sa standards niya, sa cooking standards niya, is something that made me happy and mauulit-ulit. Kasi syempre, di ba, pag nakakuha ka ng approval dun sa mom mo or from someone that's special to you, mas mamomotivate ka to do it more. Madali lang naman talaga magluto ng sinigang, pero feeling ko, natural na talaga. Libo tayo ni Ma'am Myla dito sa farm nila. Pinakita niya sa atin yung herb garden niya. So, sakto, dahil magkaibigan kami sa social media, nakikita ko rin yung mga posts niya. And madalas, nagbebenta siya doon or ino-offer nila yung kanilang organic, free-range brown chicken eggs. So, yun yung gagamitin natin. Yung kanilang herbs, at saka yung pinagmamalaki nila na very nutritious talaga.
na dito mismo natin na-pick yung kanilang brown eggs. Gawa lang tayo ng herb frittata. After nyan, of course, beat lang natin. Pinaka magiging seasoning natin is yung ating Parmesan cheese. Of course, pwedeng salt lang din naman. Pero mas bongga ng kaunti. And then, yung ating cream. You have the option to chop your herbs saka mo ilalagay. Pero what I'm going to do, para lang din masigurado ko na hindi masunog sa ilalim yung ating herbs, ipapatong ko na lang siya. So, pwede na natin itong i-fry. We will be using a generous amount of olive oil. Let's put in our egg mixture. So, ito na yung ating tarragon. So, depende na lang din dun sa pagsaservan mo. You have to make sure na mahilig sila sa licorice or parang anise na flavor. Kung hindi naman, you can definitely substitute this with different kinds of herbs. You can add in basil. I have parsley here as well, kagaya nung nakita natin doon sa garden ni Ma'am Myla. Then, let's add this. Ito naman magbibigay ng parang freshness doon sa ating rich dish. Lagyan na rin natin. Usok-usok pa, bebe. Sarap. For today's Mother's Day episode, eto na ang quickie recap ng dishes na niluto natin kanina. Para sa ating iba beef, himayin ang iba at tanggalin ang buto. Igisa ang baka. Isunod ang iba. Season with salt and pepper. Halo ang luya. Tapos, bawang at sibuyas. Para naman sa traditional sinigang na baboy recipe na itinuro sa atin ni Ashley Sarmiento kanina, mag-isa ng sibuyas at kamatis. Ilagay ang baboy. Tubigan ng konti para magkasabaw. Timplahan ng patis, paminta, at tamarind powder. Kapag kumulo na, ilagay ang gabi. After 20 to 30 minutes, i-mash ang gabi para mas lumapot ang sabaw ng sinigang. Ihalo ang ibang gulay. Kapag nailagay na ang kangkong, patayin ang apoy. Master these recipes to make your mama proud. Muli, dito sa amin sa Farm to Table, Happy Mother's Day! Nakuha ko ba ang puso mo? Nakuha mo bungbo. Nice! Sarap. Approve, guys! 5 stars!